Mas masakit pala ang hindi ka sinisigawan, kundi ang hindi ka na pinapakinggan. Hindi ko agad napansin kung kailan kami nagsimulang manahimik. Hindi yung tahimik na payapa, kundi yung tahimik na may bigat sa dibdib. Dati kahit pagod kami pareho, may kumusta. May anong nangyari sa'yo today, may kwento, may tawa, may pakikinig. Ngayon, pareho na kaming nagsasalita pero wala nang nakikinig. Si Lina, isang simpleng babae mula San Mateo, Rizal, na naniniwalang sapat na ang pagmamahal para tumagal ang relasyon. At si Marco, ang lalaking minahal niya ng buo kahit paunti-unti na siyang nauubos. Isang gabi, umuwi si Marco na pagod na pagod. Hindi na bago iyon, sanay na si Lina. Pagod ka? Tanong niya habang naghahain ng ulam. Tumango lang si Marco. Hindi tumingin, hindi nagsalita. May problema ba sa work? Dagdag ni Lina, maingat ang boses. Wala, pwede ba? Huwag na muna. Sagot ni Marco, malamig, tumahimik si Lina. Hindi dahil wala na siyang gustong sabihin, kundi dahil ramdam niyang istorbo na siya. Habang kumakain, tahimik ang mesa. Yung kutsara, mas maingay pa sa pagitan nila. Gusto lang naman ni Lina na makinig si Marco. Hindi solusyon, hindi payo, pakikinig lang. Pero tuwing magsasalita siya, parang laging may mali. Ang drama mo. Lagi ka na lang ganyan. Pwede ba simple lang ang buhay, pinapahirapan mo pa? Hanggang sa natutunan ni Lina na manahimik na lang. Kapag may sama ng loob, nilulunok. Kapag nasasaktan, ngumingiti. Kapag umiiyak sa banyo, isang beses hindi na niya kinaya. Marcos, mahinang tawag niya. Pakiramdam ko, hindi mo na ako naririnig. Napabuntong hininga si Marco. Yung buntong hiningang parang pagod na sayo, hindi sa problema. Ano na naman? Lagi na lang ganyan. Kahit konting katahimikan, ginagawan mo ng issue. Parang may humigpit sa dibdib ni Lina. Hindi siya sumigaw. Hindi siya umiyak. Tahimik lang siyang tumango. Pasensya na, sabi niya. Pero sa loob-loob niya, siya na naman ang nag-adjust. Doon nagsimula ang pagbabago. Hindi na siya nagkukwento. Hindi na nagtatanong. Hindi na umaasa. Kapag may masakit, sinasabi na lang niya sa sarili, okay lang. Lilipas din to. Pero ang totoo, hindi nawawala ang sakit. Naiipon lang. Hanggang isang araw napansin ni Marco, hindi na siya kinukulit ni Lina. Hindi na nagtatanong kung anong problema. Hindi na humihingi ng oras. Ang tahimik mo na, sabi niya minsan. Ngumiti si Lina, yung ngiting may sugat. Natuto na lang akong makinig, kahit walang nagsasalita. Hindi na nagtanong si Marco. At si Lina, tuluyan nang nawala sa usapan kahit magkasama pa sila. Minsan pala, hindi third party ang sumisira ng relasyon, kundi ang kawalan ng pakikinig. Yung pakiramdam na nagsasalita ka, pero wala kang kausap. At doon nagsisimula ang dahan-dahang paglayo, kahit magkatabi pa kayo sa kama. Kung hindi ka na pinapakinggan ng taong mahal mo, hanggang kailan ka mananatili? Hindi na ako umiiyak, kasi natutunan ko nang wala ring makikinig. Hindi na sumasagot si Lina tulad ng dati. Kung dati bawat tanong ni Marco ay may paliwanag, ngayon may maikling sagot na lang. Okay ka lang? Okay, may problema ba? Wala. Galit ka ba? Hindi. Pero pareho nilang alam, hindi iyon totoo. Isang gabi, habang nanonood si Marco ng cellphone, naglakas loob si Lina magsalita. Pwede ba kitang makausap sandali? Hindi tumingin si Marco. About saan? About sa atin. Napabuntong hininga si Marco. Yung buntong hiningang may kasamang inis. Ano na naman? Hindi ba pwedeng bukas na lang? Pagod ako. Tumango si Lina. Ngumiti pa nga, sige, sabi niya, pero sa loob niya may bumagsak na pader. Mula noon, nagbago ang tono ng mga sagot niya. Kapag late umuwi si Marco, busy ka nga pala. Kapag hindi siya kinakausap buong araw, okay lang, sanay na ako. Kapag hindi siya pinapansin, hindi naman importante yung sasabihin ko. Hindi siya sumisigaw, hindi siya nagwawala, pero may talim na ang bawat salita. Napansin ni Marco, bakit parang sarcastic ka na? Tanong niya minsan, hindi ka naman ganyan dati. Ngumiti si Lina, pilit. Ganun ba? Sensitibo ka lang siguro. At doon siya nasaktan sa sarili niyang sinabi. Kasi natutunan na rin niyang maging dismissive, katulad ng taong mahal niya. Unti-unti umatras si Lina. Hindi na siya nagyayaya. Hindi na naghihintay. Hindi na nag-e-expect. Kapag umuwi si Marco, nasa kwarto na siya. Nakaharap sa pader, tahimik. Hindi dahil wala na siyang nararamdaman, kundi dahil napagod na siyang umasa. Minsan may nabasa siyang quote online, "When someone stops complaining, it doesn't mean they're okay.
It means they gave up. Parang siya ang tinamaan. Isang gabi, mag-isa siyang umiyak sa banyo. Tahimik, walang hikbi. Yung iyak na wala ng lakas. Tumingin siya sa salamin, namamaga ang mata, payat ang mukha. At doon unang pumasok sa isip niya ang tanong na matagal niyang iniiwasan. Ako ba ang problema? Baka masyado siyang needy. Baka masyado siyang emotional. Baka tama si Marco. Baka pinapalaki niya lang ang lahat. Sinubukan niyang baguhin ang sarili. Hindi na siya nagrereklamo. Hindi na siya humihingi ng lambing. Hindi na siya nagkukwento ng nararamdaman. Ngumiti na lang siya palagi. Pero kahit anong pilit niya, hindi pa rin bumalik ang dating sila. Isang gabi, biglang nagsalita si Marco habang naghuhugas siya ng pinggan. Alam mo, sabi ni Marco, mas okay ka na ngayon. Hindi ka na masyadong dramatic. Napatigil si Lina. Mas okay? Gusto niyang tumawa, gusto niyang umiyak. Mas okay pala. Kapag tahimik na siya kahit durog na, tumango na lang siya. Kung yan ang tingin mo, at sa sandaling iyon, may isang bagay sa loob niya ang tuluyang bumitaw. Pa siya umaalis, hindi pa siya nagpaalam, pero hindi na rin siya buo. Minsan pala ang pinakamapanganib na yugto ng relasyon ay hindi ang sigawan, kundi ang katahimikang may paglayo. Kapag tinuruan mong manahimik ang taong mahal ka, handa ka bang mawala siya? Nakakatakot pala yung gigising ka isang araw na mahal mo pa siya, pero hindi mo na siya hinahanap. Hindi napansin ni Marco kung kailan tuluyang nagbago si Lina. Hindi na siya galit, hindi na rin sarcastic, hindi na rin tahimik na may hinanakit. Normal na lang siya at iyon ang mas nakakatakot. Gigising si Lina ng maaga, maghahanda ng almusal, maglilinis, magtatrabaho. Ngunit wala na ang dating lambing. Wala na ang tanong na kamusta ka o anong plano natin mamaya. Kapag umuwi si Marco, nandoon si Lina pero parang bisita na lang sa sariling relasyon. Anong ulam? Tanong ni Marco. Kung ano yung nasa ref, sagot ni Lina, walang emosyon. Dati may tampo sa boses niya. Ngayon wala na kahit ano. Isang gabi napansin ni Marco na hindi pa natutulog si Lina. Nakatitig lang ito sa kisame. Hindi ka pa antok? Tanong niya. Hindi, sagot ni Lina. May iniisip ka ba? Umiling si Lina. Wala. At doon nagulat si Marco. Dati ang dami niyang iniisip. Ngayon parang wala na siyang pinoproblema. Pero ang totoo, hindi na siya nag-aalala. Kasi hindi na siya umaasa. Isang linggo may handaan sa pamilya ni Marco. Dati excited si Lina sa mga ganun. Nagpaplano ng susuotin, ng dadalhin. Ngayon, hindi ako sasama, sabi niya. Bakit? Tanong ni Marco gulat. Pagod lang. Minsan lang to. Tumingin si Lina sa kanya. Diretso, walang galit. Hindi naman ako kailangan doon. Parang may tumusok sa dibdib ni Marco, pero wala siyang sinabi. Sa handaan, napansin ng mga tao ang tanong, asan si Lina? Ngumiti lang si Marco, pagod lang. Pero sa loob-loob niya, bakit parang siya na ang lumalayo? Pag-uwi niya, tahimik ang bahay. May ilaw sa kwarto. Nandoon si Lina, nagbabasa. Hindi ka man lang nag-message, sabi ni Marco. Hindi tumingin si Lina. Hindi mo rin naman tinanong, tahimik. Galit ka ba? Tanong niya. Doon siya tumingin at doon siya kinabahan. Hindi galit ang nakita niya. Pagod at kalmado. Hindi, sagot ni Lina. Matagal na. Sa gabing iyon, unang beses silang natulog na magkatabi pero walang kahit anong koneksyon. Walang hawakan. Walang lambing, walang pakiramdam. Habang nakatalikod si Lina, may pumasok na tanong sa isip niya. Mas malinaw kaysa dati. Paano kung mas payapa akong wala ka? Hindi niya ito tinanong dahil may iba na siya. Hindi dahil galit siya. Hindi dahil gusto niyang manakit. Tinatanong niya dahil unang beses niyang naramdaman ang katahimikang magaan. Walang kaba, walang paghihintay, walang sakit na paulit-ulit at doon niya naintindihan. Hindi lahat ng nawawala ay umaalis agad. May mga taong dahan-dahang nauubos hanggang isang araw, wala nang maiiwan. Kinabukasan, nagpaalam si Marco papasok. Uwi ako ng maaga, sabi niya. Tumango si Lina. Okay, walang ngiti, walang tanong, walang lambing. At habang papalayo si Marco, hindi niya alam na hindi na siya hinahanap ng babaeng iniwan niyang makinig. Kapag natutunan ng isang tao ang katahimikang wala ka, may babalikan ka pa ba? Minsan pala kapag huli ka ng gumising, wala ka nang maaabutan. May mga pagbabago si Lina na hindi agad napansin ni Marco. Mas maaga na siyang umaalis ng bahay, mas tahimik. Mas maingat sa kilos, parang ayaw nang makasagabal. Hindi na rin siya nagtatanong kung anong oras uuwi si Marco. Hindi na nag-aabang, hindi na nagtatampo.
At doon nagsimulang kabahan si Marco. Isang umaga, habang nagkakape siya, napansin niyang wala na ang mga litrato nila sa sala. Yung dating frame na magkasama sila, napalitan ng simpleng halaman. Lina, tawag niya. Bakit wala na yung pictures natin? Tumingin si Lina saglit. Nilinis ko lang. Ang dami na kasing kalat. Kalat parang may sumabog sa loob ni Marco. Pero pinili niyang manahimik. Hanggang isang gabi may nangyaring hindi niya inaasahan. Umuwi siya ng mas maaga. Bitbit ang paboritong tinapay ni Lina. Hindi siya nag-text. Gusto niyang sorpresahin. Pagbukas niya ng pinto, tahimik ang bahay. Pero may ilaw sa kwarto. Narinig niya ang boses ni Lina, mahina, nanginginig. Naiintindihan ko po, sabi nito sa phone. Hindi ko pa po sinasabi kahit kanino, pero kailangan ko pong magdesisyon. Napahinto si Marco. Desisyon? Dahan-dahan siyang lumapit sa pinto. Ayaw niyang makinig, pero hindi na niya mapigilan. Hindi ko po alam kung kailan, dugtong ni Lina. Pero gusto ko pong maging handa, napatigil ang tawag. Paglabas ni Lina ng kwarto, nagkatinginan sila. Kanino yon? Tanong ni Marco, pilit ang boses. Work, sagot ni Lina. Diretso ang tingin, walang kaba. Anong desisyon ang sinasabi mo? Tumahimik si Lina, matagal. At doon unang nakaramdam si Marco ng takot, yung takot na may hindi ka, na alam tungkol sa taong akala mo ay hawak mo pa. Lina, mahinahon niyang sabi, may problema ba tayo? Napangiti si Lina, hindi masaya. Hindi rin masakit, pagod. Ngayon mo lang ba yan tinanong? Tanong niya. Parang sinampal si Marco. Akala ko okay lang tayo, sagot niya. Okay? Mahinang ulit ni Lina. Okay kapag hindi ako nagsasalita. Okay kapag hindi ako umiiyak. Okay kapag hindi na kita hinihingan ng oras. Lumapit si Marco. Pwede pa nating ayusin. Doon umiling si Lina. Alam mo kung ano ang pinakamasakit, sabi niya. Hindi yung hindi mo ako pinakinggan nun. Ang pinakamasakit, ngayon ka lang natakot na mawala ako. Nanlumo si Marco. Hindi ko sinasadyang saktan ka. Alam ko, sagot ni Lina. At dun mas masakit kasi hindi mo ako sinaktan, nakalimutan mo lang akong mahalin ng maayos. Tahimik ang kwarto. Kinuha ni Lina ang bag niya. Hindi malaking bag, hindi rin punong-puno. Parang matagal na itong handa. May pupuntahan ka? Tanong ni Marco. Nanginginig ang boses. Titingnan ko lang kung kaya ko, sagot ni Lina. Kaya mo ano? Huminga siya ng malalim. Kaya ko bang maging payapa? Kahit wala ka. Hindi siya umiyak, hindi siya nagmakaawa. At dun tuluyang nagising si Marco. Pero huli na, habang naglalakad si Lina palabas ng pinto, unang beses siyang hindi hinabol ni Marco. Hindi dahil ayaw niya, kundi dahil hindi na niya alam kung may karapatan pa siya. At sa pagsara ng pinto, may isang bagay na malinaw. Hindi lahat ng relasyon nasisira dahil may umalis. May mga relasyon na namamatay dahil may hindi nakinig. Kapag pinili mong umalis para iligtas ang sarili mo, makasarili ba yon? Minsan pala kapag sinabi mong pwede pa, ang sagot ng tadhana, huli na. Tahimik ang bahay nang bumalik si Lina kinabukasan. Hindi para makipag-away, hindi para mag-empake ng galit, kundi para tapusin ang isang bagay na matagal ng durog. Nandoon si Marco sa sala, hindi natulog, namumugto ang mata. Tumayo siya agad nang makita si Lina. Akala ko hindi ka na babalik, sabi niya nanginginig ang boses. Bumalik lang ako para makipag-usap, sagot ni Lina, mahinahon. Walang galit, walang iyak. Umupo sila sa magkabilang dulo ng sofa. May pagitan, hindi lang sa distansya, kundi sa lahat ng hindi nila nasabi noon. Pwede pa nating ayusin, agad sabi ni Marco. Magbabago ako, makikinig na ako. Pangako, tumango si Lina. Hindi sa paniniwala, kundi sa pagkilala. Alam kong kaya mo, Tadia, sabi niya. At alam kong sincere ka. Umasa si Marco. Pero dugtong ni Lina, mahinahon, hindi na sapat. Parang nabasag ang hininga ni Marco. Hindi sapat? Ulit niya. Lina, mahal kita, nang umiti si Lina. Yung ngiting may lungkot, pero may kapayapaan. Mahal din kita, sagot niya. At yun ang dahilan kung bakit kailangan kong umalis. Tumayo si Marco. Hindi ko maintindihan. Bakit ngayon? Bakit kung kailan gusto ko nang bumawi? Doon siya tumingin diretso sa kanya. Kasi Marco, sabi ni Lina, ang taong ilang beses nang nasaktan hindi umaalis dahil hindi na siya mahal. Umaalis siya dahil wala na siyang natitirang lakas para umasa. Tahimik. Lumapit si Marco. Bigyan mo lang ako ng isang chance. Umiling si Lina. Dahan-dahan malungkot. Binigyan na kita ng marami, sagot niya. Hindi mo lang napansin kasi tahimik akong nagmamahal.
Huminga siya ng malalim. Alam mo kung kailan ako umalis? Tanong niya, hindi nung nag-walk out ako kagabi. Kailan? Mahinang tanong ni Marco. Noong araw na tinanong ko ang sarili ko kung mas payapa ba akong wala kay at ang sagot. Doon bumigay si Marco, umiyak siya. Hindi malakas, yung iyak ng lalaking huli na ang lahat. Kung alam ko lang, sabi niya. Alam mo, sagot ni Lina, pinili mo lang na hindi pakinggan. Kinuha ni Lina ang huling gamit niya, isang maliit na bag, parang simbolo ng lahat ng matagal na niyang binibitawan. Bago siya tuluyang lumabas, huminto siya sa pinto. May gusto ka pa bang sabihin? Tanong ni Marco. Umaasang may himala, tumigil si Lina. Hindi lumingon agad. May isang bagay lang, sabi niya. Sa susunod na magmahal ka ulit, huwag mo nang hintayin na manahimik ang babae bago ka makinig. At doon siya lumabas. Hindi naghabol si Marco. Hindi dahil ayaw niya, kundi dahil alam niyang tama si Lina. May mga pag-ibig na hindi nasisira dahil may mali, kundi dahil may laging hindi naririnig. At sa gabing iyon, natutunan ni Marco ang pinakamasakit na aral. Hindi lahat ng humihingi ng pangalawang pagkakataon ay dapat pang bigyan. Minsan ang pinakamagandang desisyon ay ang hayaan ng taong mahal mo na piliin ang sarili niya. Kung kailangan mong mawala para matutong makinig ang taong mahal mo, tama pa bang manatili?